Salamat malapit sa pagkakataong ito muli mabat sa amin. Patuloy mong kinahabagahan, malapit ang pinatayin mo sa mga gawain upang ikaw ay sambahin, dakilain, papurihan. Maraming salamat malapit noon. Sa pagkakataong ito malapit ito kay Ministro, yung tunay pag-aaral, yung malasta malapit noon. Talagay po namin sa iyo lahat ay pagkukulang pagkakamali. Patawarin mo kami malapit noon. Kung paano pinagpala malapit noon, yung tunay pag-gawain, ganoon din, higit sa lahat, sa oras po ito. Sa iyo pag-aaral ay malasta malapit noon. Samahan mo po kami. Nagipan mo ito malapit yung kapangyarihan upang aming lubos maunawaan malapit noon. Tulungan mo kami malapit noon sa oras na ito. Ikaw po ang maglagay ng iyong salita sa aking labi. Gamitin mo lamang ko malapit noon, pagpapal spiritual, malapit noon, ibang karapat dapat, hallelujah. Ikaw po ang malapit noon, siyang kumilos, malapit noon sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Hanggang sa matapos yung balagawain, pagpalain mong bawat isa sa amin. So nadalangin po ng aming lapid pastor, lahat po ng gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan, ay po sama-samang sinasaway, pinalalayas, tinataboy sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Tayo po may makupuna sa ating maupuan. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, wala pong iba sa ating buhay na Diyos lamang. Dubling paggalang po, respeto, sa ating minamahal at kinagalang, na mamagulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved son pastor, patuloy po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang mga aral at turo. Sa banal na gawain ito, purihin po ang ating napakabayat na Diyos, ang pinagkapabot po ng magandang gabi po sa mga Almeida family po ng beloved pastor. Glory to God, hallelujah. Lahat po ng mga manunugtog, mga awit sa lugar na ito, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, mga sa pangangasiwa po natin ang beloved ordained preacher. Purihin po ating mabait na Diyos. Hallelujah. Magandang gabi po sa pangalan ng ating malapay noon. Lahat po na narito, manunugtog mga awit, kapatiran po. Magandang gabi na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pagpalay po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Basahin po natin ang talata adit sa mga kasulatan. Ito po sa Colosas 3:1 hanggang po ito sa 3 o 8. Colosas 3:1 hanggang 8. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 8. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, sa Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo sa nakasama niya sa kaluwalhatian. Sa 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabuhay pa sa mga bagay na ito. Sa 8, datapot ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kaputan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Amen. Praise you, mga kapatid, sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, yung plano ng ating mahal na Panginoon. Plano ng Diyos. Ang plano ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin, kung tayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito po mga kapatid, ang plano ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Na tayo po ay binuhay na kalakip ng ating mabait na Diyos. Ang sabi, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ito na po mga kapatid ang ating nasa isip ngayon, na nakakalugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Wala pong ibang makakagawa nito kung paano hanapin palagi
yung kalooban ng ating mahal na Panginoon na makadiyos na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palaging iniisip kung paano magawa, paano mapaluguran ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig say amen. Ito po mga kapatid ay mahirap sapagkat tayo po ay nandito sa sanlibutan ito. Subalit, napatunayan natin na ang salita ng Diyos ni tinuro sa atin, ang ating beloved pastor, ito ay buhay at mabisa. Amen po ba? Salita ng Diyos, ituro sa atin ng beloved pastor, nakalagay sa Banal na Kasulatan, ito pa ay epektibo. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tayo po ay tinuruan na maglingkod sa mahal na Panginoon. Buong puso, buong isip, buong kalakasan na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay narito muli, naturuan na wala pong ibang iniisip habang tayo po ay nandito sa mundong ito, nakikipagbaka sa mundong ito. Marami pong sagabal, hadlang, panliling lang sa ating kaisipan. Pero tayo po ay mayroong pagsisikap ng ating pag-iisip ay may pakita natin sa ating mahal na Panginoon na ang ating isip ito ay paglilingkod sa ating buhay na Diyos, bagaman tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupang ito, nakikipagbaka sa galaw ng sanlibutan. Kaisipang sanlibutan, ang ating isip ay binibigay natin ng oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ating pong ilagak ang ating oras, ang ating isip sa pagpupuri, paglilingkod, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun po ay isang bagay na kakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ibig say praise the Lord. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ito na po ang ating buhay ngayon. Amen po ba? Natatago ng kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ang nakakaalam nito. Ibig say praise the Lord. Patayin nga ninyo ang iyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano pang ating pagsikapan na tayo pa ay mapalayo dito? Hindi maaring gawin, pakikiapid. Karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na siya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Masasamang pita, alam na po natin ito. Pakikiapid, ito po ay alam na natin. Karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig say amen. Kasakiman, yung ating oras, dahil natin ipaglingkod sa mahal na Panginoon, isa po yan sa kasakiman. Yung tayo po ay mayroon dapat gawin na mabuti at hindi natin nagagawa, hindi natin pinahalagahan. Iyon pa isang kasakiman na siya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya tayo pa pilit na tinuturuan ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating patuloy pagdalo sa gawain ng Diyos, at tayo po ay nakikinig, yan po natin nauunawaan kung paano tayo maging kalugod-lugod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung ating paglilingkod, ito po ay tunay na kapuri-puri sa ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Hindi po mauuwi sa wala, kundi ito po ay mapapakinabangan. Ibig say praise the Lord. Na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito, alam ng mahal na Panginoon, yung ating dating mga ginagawa, alam ng ating napakabait na Diyos, yung ating mga ginagalaw noon, kung anong mayroon buhay tayo noon, alam ng ating mabait na Diyos, datapon ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, ibig say praise the Lord. Kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Diba say amen? Ito po mga kapatid ay madaling basahin. Amen po ba? Madaling pakinggan. Pero minsan tayo po ay hindi nakakaiwas dito. Diba say praise the Lord? Ngayon, inyong layuan ang lahat ng mga bagay nito, galit. Paano kung nakakagalit?
minsan hindi natin maiwasan. Dumating sa point na tayo pa ay nagagalit. Kaputan bilang nasa laman na andyan mga kapatid. Paghihinala, ito ay hindi naalis sa tao. Yung paghihinala, lalo na sa mga negosyante. Panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Minsan, nangyayari po sa atin ito. Pag hindi natin nabantayan, tayo po ay palaging nagkukulang, nakapokus po yung ating isip sa mga bagay sa ibabaw ng mundong ito. Ang salitang ating binabanggit, ito po, minsan ay nangyayari sa atin. Bagaman po ayaw natin, pilit po ay nangyayari. Amen po ba? Totoo hindi. Ito po ay nangyayari. Ayaw man natin, pilit po tayo nangyayari. Sapagkat alam ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Kung saan po tayo mayroon matinding purpose sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mas matinding pagdadaraanan ng mga kabigatan sa buhay. Kaya sasabihin ng iba, hindi madali ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lahat rosas ang paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Iba na say, praise the Lord. Hindi tayo maging kampante sa ating katayuan. Akala natin tayo ay gising pa. Akala natin tayo ay kampante sa ating katayuan. Akala natin tayo po ay okay pa. Pero hindi po pala natin alam. Tayo po pala minsan ay nahuhuli na ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Iba na say, praise the Lord. Akala natin tayo pa ay gising pa, akala tayo ay alam pa natin, tayo pa ay nasa katayuan pa, tayo pa ay nasa presensya pa ng mahal na Panginoon. Pero sa mga bagay na yan, minsan pala tayo po ay minsan nandiyan na, nakapasok na ang kalaban ng ating mahal na Panginoon. Ang kalaban ng ating mabait na Diyos, ito ay nakapasok na. Kaya minsan hindi natin alam, hindi natin nabantayan yung galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay ay nandiyan na. Lumalabas po sa ating mga babukang bibig. Bagaman po ayaw natin, pero po, minsan ito ay nangyayari. Bagamat ayaw natin, sa panahon po na yan, sa oras po na yan, alam ng dyablo na tayo po ay mayroon matindi na purpose sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero sa oras po na yan, diyan pala, inaabangan ng kalaban ng ating mabait na Diyos. Akala natin tayo po ay kampante pa. Kaya ang trials sa Kristiyano, ito po mga kapatid, ay hindi na po aksidente. Amen po ba? Hindi na po aksidente ang ating haraping trials sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito pong hinaharap natin na pagsubok, ito po ay intensyon na po ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Binabantayan po tayo sabagat alam niya na tayo pa ay humihiwalay sa Kanya. Kaya naroon po yung pag-intensyon sa atin na tayo ay huhulihin. Iba si amen. Malali pong magsalita, pero hindi po alam. Baka sa ating paglabas sa mahal na gawain ito, nandiyan na, maranasan natin yung intensyon ng dyablo sa ating buhay. Sabagat alam niya na lumalayo tayo sa Kanya. Yung lumalayo sa Kanya, yun ang pilit na Kanya pong nilalapitan. Pinag-iinteresan tayo sapagkat alam niya tayo ay lumalayo sa Kanya. Ibang sa praise the Lord. Pero ang sabi sa salita ng ating mahal na Panginoon, sa Hebreo 4:12, basahin po natin talata na yan. Ang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, sabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at mabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos at tinuro sa atin ito ay mabisa. Iba rin sa amen. Ito po ang mabisang salita ng Diyos. Ito po ang ating pinanatilihan, napatunayan natin sa ating buhay. Na totoo, mabisa, makapangyarihan ang salita ng Diyos at tinuro sa atin. Napatunayan natin ang kapangyarihan ng malapit ay nandyan. Subalit tayo po ay natatalo minsan. Napapaburhan minsan, lumapasok ang pagsubok, ang trials na yan. Yun po ay nangyayari sa buhay natin. Naroon po yung ating matindi na purpose sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Pero pag nakita ng Diablo, naroon po ako yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo tinatantanan, hindi po tayo tinitigilan ng kalaban ng ating mabait na Diyos upang tayo po ay dumanas sa mga pagsubok na yan o yung sakit. Iba rin say amen? Yung mga sakit na yan, hindi natin alam, nandiyan na po pala tayo mga kapatid sa tungtungan ng pagsubok. Nandiyan po tayo sa taas ng pagsubok. Hindi natin alam, nandiyan na po pala tayo nakatayo. Minsan nandiyan po tayo mga kapatid sa mga bagay na parang hindi na mabuti, hindi na maganda. Iba sa amen. Hindi natin alam, tayo po pala ay may intensyon na po pala ang kalaban ng ating mabait na Diyos at tayo po ay dumaan sa mga pagsubok na yan. Pero habang tayo po ay nandyan sa stage ng pagsubok na yan, habang tayo po ay nandyan, nakatayo po tayo dyan sa pagsubok na yan, sa stage sa pagsubok na yan, hindi pwedeng hindi tayo bababa dyan. Amen po ba? Hindi po pwedeng hindi tayo bababa dyan. Sapagkat tayo po ay nakatayo sa pagsubok na yan. Nandiyan po tayo sa stage ng buhay ng pagsubok. Ang tendency po dyan, tayo po ay bababa at bababa. Iba say amen. Iba say praise the Lord. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi po lahat pagsubok. Tayo po ay bababa sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, makapangyarihan, mabisa ang itinuro sa atin na salita ng mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Pagsubok na yan ating hinaharap, tayo ba ay titigil? Tayo ba ay hihinto? Tayo ba ay magagalit? Yan po natin mamasdan yung ating sarili. Dahil akala natin tayo ay gising pa, minsan tayo pala ay natutulog sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Akala natin yung ating relasyon sa mahal na Panginoon okay pa. Pero minsan pala, hanggang bukang bibig na lamang at nakakapasok na po yung mga bagay na hindi nais ng ating mahal na Panginoon. Galit, kapotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Minsan hindi pa ito nababantayan. Subalit, pag dumating pala ang mga pagsubok na yan, sakit, ano man naramdaman natin ng mga hirap sa ating buhay, mayroon palang layunin ang ating mahal na Panginoon. Iba na say amen. Kailangan ating pagmasdan ang bagay na yan sapagkat kung sa natutulog, pag ang tao natutulog, siya ay grabing pagkatulog, himbing sa pagkakatulog. Minsan, mayroon po mga bagay na nangyayari sa kanyang pagkakatulog na siya po ay nagsasalita na hindi niya alam. Amen po ba? Sa kanyang pagkatulog, nagsasalita niya hindi niya alam. Kaya po anong ginagawa ng kanyang katabi? Siya po ay sinasampal para magising. Iba na si amen. Pag sinampal mo at siya ay nagising, sasabihin sa iyo, ano ang nangyari? Minsan may nagagalit. Pero sa kanyang pagkagising, nagtatanong siya, ano ang nangyari? Inaalam niya kung siya ay pwedeng magalit o hindi. Bakit siya sinampal? Bakit siya nasaktan? Bakit siya sinampal? Sa kanyang pagkagising, inaalam niya kung dapat siya magalit o hindi. Amen po ba? Ganoon din po sa ating buhay habang tayo pa humarap sa pagsubok na yan. Akala natin yung ating pagsubok na hinaharap, okay pa tayo, pero sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, diyan tayo nagigising kapag tayo po ay humarap sa pagsubok na yan at diyan pumapasok ang kalaban ng ating mabait na Diyos. At sa bagay na yan, diyan natin nauunawaan na tayo po pala ay ang mga pagsubok pala na yan ay pinahintulutan ng mahal na Panginoon upang tayo rin po ay magising sa ating katayuan. Diba si amen? Ano pong dapat magising sa atin? Yung ating katayuan kung tayo ba ay tunay marunong tumanggap ng ating pagkakamali.
Iba say amen. Iba say praise the Lord. Dapat pa tayong magalit? Dapat pa tayong tumigil? Dapat pa tayong huminto? Hindi po tayo dapat magalit, hindi po tayo dapat huminto, hindi tayo dapat tumigil. Alamin natin ang plano ng ating mahal na Panginoon. Iba say amen. Mayroon po tayong dapat alamin. Bakit tayo marap sa mga pagsubok na yan? Iba say praise the Lord. Sa panahon na yan tayo sa pagsubok, pero tayo ay bababa dyan. At sa ating pagbaba, diyan natin malalaman ang plano ng ating mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Diyan natin malalaman ang plano ng ating napakabait na Diyos. Kung gaano kabisa ang salita ng mabait na Diyos na tinuro sa atin. Kung ito ba ay subok na sa ating buhay? Subok na ba ang salita ng Diyos na nanganganlong sa Kanya? Ibig sabihin, lahat ipinagkakatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Diyan makikita ng ating napakabait na Diyos. Kung ang salita ng Diyos ito ay mabisa sa atin, sabi sa Banal na Kasulatan sa 35 ng Kawikaan, basahin po natin talata na yan. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kaniya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Paano magiging subok ang salita ng Diyos? Paano maging kalasag ang salita ng Diyos doon sa nanganganlong sa Kanya? Iba sa amen. Ito po ay makikita sa mananampalataya kung gaano katotoo, subok ang salita ng Diyos. Pag dumating ang pagsubok, at tayo pa ay marunong tumanggap, nalaman natin, may purpose pala ang pagsubok na yan sa ating buhay. Yan natin makikita kung totoo salita ng Diyos na itinuro sa atin. Kung ito ay totoong makapangyarihan, subok na salita ng Diyos, subok na ang ating katayuan, ay tunay na gilingkod sa mahal na Panginoon. Diyan natin marirealize, may plano pala sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon. Bakit dumating ang mga pagsubok na ito? Kung ating ipagkatiwala sa mahal na Panginoon, kung tayo ay magagalit, kung tayo ay hihinto, kung tayo ay magpapatuloy, iba na si praise the Lord. Diyan makikita sa ating buhay kung sa pagsubok na yan, nanatili tayong matatag, nagtitiwala, nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Sa panahon ng pagsubok, yung ating kaisipan, sa paglingkod sa mahal na Panginoon, nanatili sa ating puso't isipan ang katayuan ng tunay na naglilingkod, nagsisikap, mayroon matinding purpose sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang nakakaalam niyan ay ang ating mabait na Diyos. Nais nating tayo ay nagsisikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang purpose natin maganda, pero ang kalaban ng Diyos, ganun din mga kapatid, ang kanyang pagsisikap na tayo po ay kanya pong linlangin. Iba sa amen. Tayo po ay kanyang, hindi tayo hiniwalayan. Pero tayo ay hawak ng ating mahal na Panginoon. Iba sa praise the Lord. Sabi sa Banal na Kasulatan, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Paano tayo papatnubayan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Paano tayo papatnubayan ng Espiritu ng ating napakabait na Diyos? Magilamang epektibo na tayo ay patnubayan ng ating mahal na Panginoon kung tayo po ay mayroon pong seryoso, totoong paglilingkod, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Nagsisikap tayo ay lumalayo sa mga kaisipang sanlibutan. Iba na say, praise the Lord. Ayaw natin mangyari sa ating buhay yung dati nating nilalakaran nung una. Sapagat doon po tayo nabubuhay dati. Nais natin ngayon mabuhay na kasama ang ating mahal na Panginoon. Yung tayo po ay nabubuhay na may takot sa ating mahal na Panginoon. Iba na say, praise the Lord. Tayo ang nakaranas kung gaano kabisa ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya nakakalungkot minsan sa ating buhay yung mga ating nabasa
Nakalagay sa bala kasulatan. Minsan dumating yung galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa ating mga bibig. Ito ay nangyayari sa atin. Isang kabiguan, mga kapatid, sa Kristiyano. Kapag ito ay nangyari sa atin, isang kabiguan sa ating isipan, sa ating naramdaman, na kapag tayo po ay nakagawa ng mga bagay na ito, isang kabiguan. Iba sa sa Lord. Naroon po yung ating pagsisisi sa harapan ng mahal na Panginoon. Minsan tayo ay nakakasakit, iba sa amen. Iba sa Lord. Minsan tayo po ay nakakasakit ng mga salita na ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa banal na kasulatan, tayo po na kinahabagan ng mahal na Panginoon, ang lumalabas na po sa ating mga bibig, yung ikakalakas ng bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin talata 8:14 ng Roma. Diba sa Episo, Lord? 8:14 ng Roma, talon sa 16. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 14, talon sa 16, nasabi, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sa 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po sa ating binasa, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Iba sa amen. Kailangan natin, walang iba, ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Pag ito po ay maalis sa atin, ang patnubay ng Espiritu ng ating mabait na Diyos, naroon po yung paghihinala, yung panunungayaw, salitang kalay-halay, ito po mga kapatid, ay mangyayari sa atin. Subalit kapag ang Espiritu ng Diyos, ito ay kasama natin, ito ang pumapatnubay sa atin, mapapatunayan natin na tayo ay totoong anak ng ating mahal na Panginoon. Iba sa amen. Ano ang katunayan? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iyan ang nais ng ating mahal na Panginoon sa bawat manampalataya. Sa bawat buhay natin. Iba sa amen. Minsan nandyan po ang galaw ng kapangyarihan ng kalaban ng mahal na Panginoon. Na tayo po ay nadadala. Subalit, dumating man ang mga bagay na pagsubok na yan, ano man naharap natin, ang sabi sa banal na kasulatan, tayo po ay manatili na may kagalakan. Ating tanggapin na may kagalakan sa ating puso ang lahat ng mga bagay na yan. Iba rin sa Episo, Lord. Kung tayo ay nahuhulog sa tukso, sa saring tukso, ang sabi sa banal na kasulatan, sa Santiago 1:12, tanggapin natin, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa saring tukso. Paano po mangyayari ito? Natanggapin natin may kagalakan. Iba rin sa amen? Kapag hindi po tayo nabulag, hindi po tayo nadala ng galaw, ng kalaban ng mahal na Panginoon, muli tayong magtitiwala, muli tayong aasa, muli tayong aasa sa ating mahal na Panginoon. Nang pagsubok na itong hinaharap natin, ito ay makakaya natin. Ito ay mapagtagumpayan natin. Magkakaroon tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng tibay dahil alam natin na tayo ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Tanggapin natin may buong kagalakan. Iba rin say amen. Buong kagalakan, dumating man ang pagsubok na ito. Tanggapin natin sa ating sarili na may kagalakan. Paano po mangyayari yan? Matatanggap natin may kagalakan kung tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Iba sa Episo, Lord. Kahit man tayo ay nakaramdam ng sakit, pero ating minamasdan, tama pala yung sakit na yan ating naramdaman. Dahil pag naalis ang sakit na yan, diyan natin mapapatunayan, yun pala ang purpose ng mahal na Panginoon. May purpose pala sa ating buhay, ang ating mabait Diyos. Bakit tayo nasasaktan? Iba si amen. Bakit tayo nasasaktan? Dahil plano pala ng mahal na Panginoon tayo ay masaktan upang ating malaman kung ano ang tunay na plano sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? May purpose ang ating mabait na Diyos.
Ibang say, praise the Lord. Nakukuha niyo ba ang aking ibig sabihin? Sino nakakaunawa magsasabi, praise the Lord? May time na tayo ay masaktan, nasasaktan tayo. Pero, pag binulay-bulay pala natin, pag natapos na tayo ay masaktan at naunawaan natin, para po pala yan. Doon pala ina-adjust yung ating katayuan kung tayo ay totoong nagtitiwala at umiibig sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin tinitingnan ang ating sarili. Ibang say, praise the Lord. Kundi naroon yung ating pagtanggap kung tayo ay nagkakamali. Tinatanggap natin tayo ay nagkakamali. Hindi po natin inadala yung ating sarili na tayo ay marunong. Kundi tayo ay patuloy nagpapakumbaba unang-una sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa mga salita ng Diyos na tinuro sa atin, na ang salita ng Diyos na tinuro sa atin, ito ay mabisa, matalas. Ibang say, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo makakaiwas diyan, mga kapatid, sa mga pagsubok na yan, mga sakit na yan, lahat ng naramdaman natin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi puro rosas. Darating at darating sa ating buhay na tayo po ay masasaktan. Pero ang lahat ng bagay na yan ay kapahintulutan lamang ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapahintulutan lamang ng ating napakabait na Diyos upang diyatin makikita kung tayo ba ay gising na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Diyan tayo nagigising sa mga bagay na yan. Kung tayo ay totoong tumitiwala, umiibig, nagpapagumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Tayo ay nagising na dapat pa tayo ay magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibig say, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi na po tayo binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kundi tayo po ay ginising na ng salita ng Diyos na itinuro sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maiiwas po tayo sa kapahamakan. Hindi tayo malalagay sa alanganin. Kundi ang buong tiwala ay ibibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Pag tayo ay kulang sa tiwala sa ating mabait na Diyos, kulang tayo sa dalo, kulang tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala tayong pagsisikap, nariyan po mga kapatid ang galaw ng sanlibutan. Galaw ng kapangyarihan ng sanlibutan ito. Ano po ang nangyayari? Binulag ng Diyos ang kaisipan ng sanlibutan ito upang wag sumilang ang kaliwanagan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Tayo pa ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Tayo po ay binuksan na ng mahal na Panginoon yung ating kaisipan kung paano natin harapin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung totoong nagtitiwala, everybody say, praise the Lord. Ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala sa ating mahal na Panginoon. Walang problema. Walang gulo. Lahat ito ay kapayapaan. Ang kapayapaan ay nanggagaling walang iba sa ating mahal na Panginoon. Saan nagmumula ang kaguluhan? Sa kalaban ng ating mabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. At kung mayroon ng mga kapatid akong nabanggit, na ako pa ay nakapagsalita na hindi katanggap-tanggap, unang-una po humingi ko ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Magpatawaran po ang bawat isa sa atin. Iba say amen. Kung ako po nakapagsalita na hindi nyo matanggap-tanggap, unang-una po na humingi kong tawad sa ating buhay ng Diyos. In general po ito mga kapatid, maging sa aking pamilya, sa aking mahal na asawa, sa inyo po mga kapatid, hindi po ako napapayapa na mayroon po ako nasasaktan, hindi po ako lumapit at humingi ng tawad sa isang tao. Kaya buo po ang aking paghingi ng tawad sa lahat po ng aking nasaktan, sa aking kapatiran, sa aking mga katulong, sa aking kasambahay, lahat po humingi po ng tawad sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Upang maging payapa po yung aking pagtulog, yung aking isip, ang kapayapaan ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. For without peace and holiness, no man can see the Lord. Nais kong makita ang mahal na Panginoon. Kung nandyan man mga kapatid ang kaguluhan, yun po ay gawa ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Ang dala natin ay ang dala ng ating mabait na Diyos, kapayapaan, kagalakan, katuwaan. Nais lamang sirain ang kalaban ng mahal na Panginoon upang tayo ay linlangin. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos sapagat ang tinuro sa atin ng salita ng Diyos, ito ay mabisa,
Ito ay makapangyarihan. Ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon, sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon without any mental reservation. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Alat ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang. Tayo pa umawit sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang lahat sa Yes, akin. Lord. Hallelujah. Ang buhay ko'y tanging Wala kaming sa'yo may magmamalaki, mahal na Panginoon. nanggaling. Ang aming buhay nito ay hiram lamang sa iyo. Pagkailanman Kung marami kaming pagkukulang, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Nais lagi makamit, mahal na Panginoon, ang tunay na buhay sa iyong piling. lahat sa Yes, Lord. Hallelujah. lahat sa akin. Ikaw, mahal na Panginoon, at mahalaga sa aming buhay. Buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Pagkailanman pupurihin sa sambahin. Ikaw, Lahat sa akin. Dalangin ko'y namin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iwan. Ang buhay ko'y walang lahat sa ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Pagkakailanman pupurihin sa sambahin. O Jesus, Ikaw lahat sa akin. dalangin ko'y Namin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, namin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo kaming iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, namin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo kaming iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Panginoon, ang presensya mo. Huwag mo kaming iwanan, mahal na Panginoon. Wala kaming magagawa, wala na. Ang buhay namin ay nasa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti, mahal na Panginoon. Walang katulad ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Dahil sa iyo kami ay narito na natili, mahal na Panginoon. Maraming hinaharap na pagsubok. Minsan kami ay dumaraan sa bigat ng buhay. Subalit, pinatutunayan mo palagi sa amin na ikaw ang aming Diyos sa pinaglilingkuran. Nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa, nagpapalakas sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, kami ay patuloy mong itinatayo sa aming paglilingkod sa iyo. Sa mga unang dalangin ng aming beloved pastor, hallelujah, patuloy namin naranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hanggang sa panahong ito, narito kami. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hilingin natin sa Kanya ang kalakasan, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katatagan ay patuloy ipagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hilingin natin yan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Anumang pagsubok ating harapin, tayo ay patuloy panghawakan ng ating dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord, mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa palano po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito pang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hindi man karapat-dapat. Patuloy mo kami hinahabagan, mahal na Panginoon. Lagi po namin siyo, mahal na Panginoon. Ano man po ay pagkukulang, mga pagkakamali. Aming napagbigyan minsan pa, mahal na Panginoon, aming may kahinaan. Yung mga kaisipan hindi nakakalugod sa iyo. Yung mga salitang hindi nakakalugod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras pag ito, humingi po kami ng tawad sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo lamang kami, mahal na Panginoon, na kami ay manatili sa iyong mahal na presensya. Hindi namin kaya, mahal na Panginoon, labanan ang kaisipan, galaw ng sanlibutan. Patuloy kami, mahal na Panginoon, umaasa sa iyo, mahal na Panginoon, na ang aming sariling ito ay iyo pong i-control ng iyong kapangyarihan upang kami, mahal na Panginoon, manatili na may kagalakan, may kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Ano ang pagsubok namin hinaharap, mahal na Panginoon, sa mundong ito? Sawayin mo po, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Madatnan mo kaming lahat na kami ay mayroon kainitan na paglilingkod sa iyo. Wala sa oras sa pagpapahinga, kundi kami ay nasa kainitan na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat. Ano man mga tungkulin mayroon kami sa iyong balagawain. Ikaw, mahal na Panginoon, patuloy magbigay ng katatagan, karunungan, kaalaman ang gagaling sa iyo. Pagpapakumbaba, pagpapasakop, mahal na Panginoon. Patuloy mo kayong kahabagahan, mahal na Panginoon, kami manatili sa aming paglilingkod sa iyo. Mula ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, dumaranas sa mga pagsubok. Patuloy mong tulungan, mahal na Panginoon. Sa mapaghahanap buhay, mahal na Panginoon, ikaw mag-provide ng kailang pangangailangan ayon sa iyong kapamaraanan, malinis kapamaraanan, mahal na Panginoon. Ikaw patuloy magpala, mahal na Panginoon, sa harap na pagsubok, ikaw, mahal na Panginoon, kaloohan ng kalutasan, mahal na Panginoon. Nasa banig mo ng karamdaman, muli mo silang ibangon. Nasa panghihina, muli mo silang palakasin, mahal na Panginoon. Hallelujah, panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ikaw mag-provide ng pangangailangan ng iyong iglesia, mahal na Panginoon. Hallelujah, wala kami ibang inaasahan, kundi ikaw lamang, mahal na Panginoon, magpuno ng iyong balagawain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa Beloved Pastor, ang lahat nito ay pinaabot sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa oras pang ito, na ito po, mahal na Panginoon, aming mga katawang ito, mayroon man naramdaman mga sakit o karamdaman man, mahal na Panginoon, patuloy na pinagkakatiwala sa iyo. Ano ang dumarapong sakit sa aming katawan, aming pinalalayas, mga lagnat, sangkaso, ubo, sipon, pagkabingi, pagkabulag, sakit sa puso, lahat ng karamdaman, cast out, be healed. In Jesus' name, cast out, be healed. Hallelujah. Umayos sa pangalan ni Jesus. Pagmumura, pagsisinungaling, walang pananampalataya, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So Lord, hallelujah. Tayo pa itumayo ng mga kapatid. Tayo pa itumalon. At lambi sa hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah. 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ating mabait na Diyos. Ang kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating malabas po lamang.